ating lahat. Salamat po sa Panginoon na pwede ulit tayo mag-aral ng salita niya sa gabing ito and find encouragement and again principle from the Word of God. Tayo po ay manalangin as we ask God's blessing and guidance as we study His Word tonight. Let's pray. Kailang Diyos, Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan sa amin sa maghapon, Panginoon. At hanggang sa oras na ito ay maayos po ang aming kalagayan, malakas kami. Salamat sa protection at provision, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang inyong salita na aming pag-aaralan na may matutunan po muli kami sa gabing ito at makakita muli ng encouragement bago po kami matulog mamaya, O Diyos. Kayo po ang maitaas at manguna sa lahat, Panginoon. Pagpalaan niyo mo lahat ng nakikinig at ingatan niyo sila. Patawad sa kasalanan po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang ating text verse po na babasahin ay dito sa Psalms 37 verse 23. Sabi po ng Bible, "The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His way." Kaya ang ating pong pamagat ngayong gabi, the steps of a good man. Ano po? Or the steps of a good man are ordered by the Lord. Okay? So yan po ang ating pag-uusapan po ngayong gabi. Let's go to our word description. Ang una po ay itong salitang steps from the Hebrew word na mitzad. Nang ibig sabihin po ay going. So going, yung patutunguhan niya or movement. So movement and walk, yung kanyang lalakaran or yung kanyang paglakad. Ano po? Yan po ang ibig sabihin ng steps po dito. At yung good man po dyan, from the Hebrew word na geber, nang ibig sabihin po ay valiant man. Ibinigay po ng concordance, ano po? At or warrior. Okay, so yan. Emphasizing the strength or ability to fight. So meron siyang kakayanang lumaban. Opo. Ang next word po ay yung ordered. From the Hebrew word na kun, ang ibig sabihin ay to set up, be fitted, frame, or be established. So yan po ang ilang meaning po ng ibinigay ng concordance. Ano po? At set up. At last na word po ay yung delighted. Nang ibig sabihin sa Hebrew ay Hebrew word ay chapets. Nang ibig sabihin po ay to be pleased with or favor. Ano po? May kasiyahan, may mapiplease. Oho. Yun po ang ibig sabihin yan. Kaya napakagandang talata na sabi ng Biblia, "The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His way." So meron siyang please, pagka-please, alright, or may kasiyahan siya sa kanyang way sapagkat siya ay naging good man. Paano siya naging good man? In order ng Diyos. Opo, yung kanyang daanan. Sinet up ng Panginoon ang kanyang daanan, kaya siya naging good. Because of that, nadidelight siya. Alright, napiplease siya. Nagagalak siya, natutuwa siya sa kanyang dinadaanan. Bakit? Sapagkat in order ng Diyos. Ano po? Yung steps ng good man. Di ba napakagandang isipin po na ang Diyos po ang nag-order, ang nag-set up, ang nag-fit, nag-frame ng ating pong buhay, ay magandang paglakad po yan. Walk. Magandang patutunguhan po yan or steps. Ano po? At madidelight tayo, masisiyahan tayo sa buhay na yan. Okay? Bakit? Sapagkat in order ng Diyos. Sabi ko po dito, if God ordered your steps, then you are a mighty man. Okay? Sapagkat po ang word nga ng good man dyan ay valiant man or warrior. So other definition pa na ibinigay ng dictionary sa concordance ay mighty. Kaya nga, if God ordered your steps, then you are a mighty man. So kung mighty man ka, ay sabi dyan, emphasizing strength or ability to fight. You can fight all your battles. You can fight all your problems. Kaya mong labanan yung mga anumang pinagdadaanan mo sa buhay, kahirapan, or ano pa man dyan na pang-aalipos sa pang-api, sapagkat
ikaw ay mighty man, valiant man, or good man. Okay? So bakit ka naging mighty man? Naging good man? Sapagkat ang Diyos ang nag-order, ang Diyos ang nag-set up, ang Diyos ang nag-fit at nag-frame ng buhay mo. Okay? So, another po dito ay ordered life is following the steps of the Lord. Sabi ko nga, kung gusto nating ang Diyos ang mag-order, ang mag-set up, mag-fit ng ating pong buhay, kinakailangan lakaran po natin yung steps ng Diyos. Oho. Sapagkat kung hindi po natin lalakaran yung steps ng Panginoon, yung example ng Diyos, yung pattern niya, mga prinsipyo niya sa Biblia, hindi po tayo magkakaroon ng ordered life. Alright? Kung hindi nating lalakaran yung step ng Panginoon, hindi po tayo magkakaroon ng ordered life. Ano po? According to the will of God. So, saka na lang tayo magkakaroon ng ordered life. Alright? Kung tayo po ay lalakad din sa gusto ng Panginoon para sa atin. Yung step ng Panginoon, gusto niyang ikaw lagi nasa church, gusto niyang laging nagsusolwining ka, gusto niyang nagbabible study ka, gusto niyang may dinidisciple ka rin, So, yun yung mga step ng Panginoon. Gusto niyang faithful ka sa ministry niya, gusto niyang faithful ka sa kanyang gawain, at pag nilakaran niyo yan, mga kapatid, meron kang magandang set up ng buhay. Na kung saan, sabi nga dyan, matutuwa ka. Diba? And then, sabi ko po dito, you will always please with your way if you are taking the steps of the Lord. How can you delight or be pleased with your walk if you are taking the steps of God? If you don't take the steps of God, ay wala pong kasiyahan dyan. Okay? Merong kalungkutan, merong kabigatan, merong kahirapan kung hindi po tayo magtitake ng steps ng Panginoon. Di ba? So, kaya nga sabi niya nga come, sabi ng Panginoon na ikaw nabibigatan, di ba? Take my yoke upon, sabi niya, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly, sabi niya, and my yoke is easy and my burden is light. So, pag nilakaran po natin, yung example, yung steps ng Panginoon, siguradong gagala ka dyan. You will always be pleased with your way if you are taking the steps of the Lord. Otherwise, pag hindi po tayo nag-take ng steps ng Panginoon, talagang kalungkutan po yan. Mabigat po yan. Ang influence po ng mundo ay nagdadala ng kabigatan. Nagdadala po, akala natin biyaya, pero at the end of it, sorrow pala. So, patibong pala ng dyablo. Isdir pala. Silo pala. Kala mo okay na may pera Kala mo may marangyang buhay. Pero yung pala ay pinaayinan lang tayo ng dyablo. At the end of it, ay malungkot pala. At pagsisisi pala. Bakit? Sapagkat hindi ka natutuwa. Hindi mo kasi sinunod yung step ng Panginoon. Kaya, by the grace of God po, ay gusto nating, ang buhay natin ay ordered by the Lord. Let's take the steps of God. Alright? Why? Because the steps of a good man are ordered by the Lord. And He delighted, natutuwa siya sa kanyang linalakaran way. Panghuli po, na pwede nating matutunang prinsipyo sa gabing ito, ay sabi ko dito, an ordered life is a delightful life. Di ba? Pag ang Diyos ang nag-order ng buhay mo, nag-set up, siguradong matutuwa ka. A delightful life. Next po, your steps will determine what kind of life when you stop. So yung lakad mo ay madidetermina anong klaseng buhay pag ikaw ay nag-stop. Pag ikaw ay tumigil, di ba? Or sa katapusan. Pag matanda na tayo, ganun. So, kung anong nilakaran mo, your steps, yun ang magdedetermina what kind of life when you stop. At last po, a good man is produced by a good Lord. So, a good man is produced by a good Lord. Manatili lang po tayo sa kalooban po ng Panginoon. Napakabuti po ng Diyos sa atin, di ba?
He is a good Lord always to us. Ginising tayo ng umaga, pinakain tayo, binihisan tayo, di ba? At prinotektahan tayo, iningatan tayo, and ginamit niya tayo, nakapaglingkod tayo sa Kanya. At ngayon, magpapahinga po tayo mamaya, di ba? May magandang kapahingahan pa ibinibigay. He is always good Lord to us. That's why a good man is produced by a good Lord. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ilang Diyos, salamat sa inyong salita na aming napag-aralan. I believe that every one of us that are here listening to Thy Word, prayerfully and hopefully find encouragement, O God, tonight from Your Word. I pray na kayo po ang mag-order ng aming buhay, mag-set up, mag-fit, mag-frame. Para po, Panginoon, meron po kaming kasiyan, kagalakan. At sabi nyo ay magiging good man po. Kami, mighty men to fight all challenges of life. Meron po kaming ability to do so. Kayo pong mag-bless sa bawat isa, ang aming pamilya. Panginoon, ingatan niyo po lagi kami. Kayo po ang maitas, maluwalhati. Ito po ang aking dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.